Kung meron kang isang alagang inahing baboy, dapat alam mo ito. Ang pag-aalaga ng baboy sa likod ng bahay ay hindi lang para sa karne ng Pasko. Ito ay isang negosyong pwedeng magdadala sa iyo mula sa isang inahin papuntang 10 inahin at eventually sa isang semi-commercial hog farm na kumikita ng 6 figures monthly. Pero teka, hindi ito magic. Kailangan mo ng tamang sistema at sa video na ito, bibigay ko sa iyo ang blueprint. Alam mo ba kung bakit marami sa ating mga backyard racer ang forever na lang sa trial and error? Kasi wala tayong roadmap. Yung iba binibenta agad ang biik para sa mabilis na pera. Yung iba naman hindi nagpa-planning sa biosecurity kaya nagka-ESF at naubos ang pinagpaguran. Kung gusto mong lumago, kailangan mong magbago ng mindset. Ito ang 1-3-10 strategy na ginagamit ng successful backyard racers. Phase 1, the foundation of your one. Sa unang taon, magsimula sa isang quality na inahin. Huwag basta-basta bumili ng liit na wala kang background. Mag-invest sa magandang lahi, preferably ay yung F1, native crossbred na suited sa climate mo. Golden rule, huwag ibenta ang unang batch ng pag-anak. Breed mo ulit ang plate. Ang goal, mula sa 8 hanggang 10 biik, piliin ang 3 best female at alagaan mo bilang replacement stock. Yung natira, saka mo ibenta. Sa pangalawang taon mo ng pag-aalaga ng inahin, ngayon meron ka ng isang original na inahin plus 3 inahin na galing sa kanya, equals 4 na yung inahin. Dito, nagkakatalo, kailangan mong magtayo ng proper housing, hindi na pwede ang bahay-bahayan. Kailangan cemented flooring, proper ventilation, separate pins para sa far wing. Biosecurity is non-negotiable, footbath, quarantine area, at all-in, all-out system. Isang ESF outbreak lang, babalik ka sa zero. Sa pangatlong taon mo ng pag-aalaga, target 10 inahin. Sa 10 inahin, kung average 8 biik kada liter at 2 liters per year, that's 160 biik annually. Shift to business mindset, mag-maintain ng record book, i-track ang feed conversion ratio, mortality rate at production cost. Kung wala kang records, wala kang negosyo. Market linkages, huwag maghintay na may bibili. Mag-build ng relationship sa mga meat shops, meat zone suppliers, kahit sa ibang racers na need ng partners. Ang pagiging semi-commercial hog racer ay hindi lang about sa dami ng baboy. It's about system, discipline at tamang desisyon. Mula sa isa, naging 10, mula sa 10, pwedeng maging 100. Pero ang tanong, handa ka na bang i-treat ang backyard mo bilang totoong negosyo? Kung oo, simulan mo na ngayon. Comment mo sa baba kung ilang inahin ang meron ka ngayon. At i-share ko specific tips para sa stage mo. Kung nakatulong ito, i-follow mo ko para sa part 2, paano iwasan ng ESF habang lumalaki ang farm mo. Ito ang City Vlog para sa mga hog racers na gustong umasenso. Salamat!